at may humahabol pang mga senatorial survey bago dumating ang pinaka-araw ng halalan. Ang pinaka-latest po na naglabas ng kanilang survey, ang WR numero. So punta na po tayo sa latest senatorial preference survey ng WR numero. Pero teka muna, mayroon pa pala akong gustong ibalita sa inyo. Ito po nabasa ko sa Pilipinas Today. Meron po palang ginawang fact-checking itong Vera Files among our senatorial candidates for this coming election. Meaning, yung mga senatoriable na nagpapakalat ng misinformation and disinformation. Sabi po rito sa balita ng Pilipinas Today, simula ng ilunsad ng Vera Files ang fact-checking initiatives nito noong April 2016, 21 statements na ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang na-fact-check ng Independent Media Organization hanggang noong October 2024. So ano po bang ibig sabihin kapag ikaw ay na-fact-check? Hinalukay ng Vera Files kung totoo yung mga statements mo. At kapag lumabas doon sa kanilang paghalukay na peke yung inyong sinabi o yung statement na pinakalat ninyo, ma-fact check kayo. At ilalabas nila na peke yung inyong statements. So para sa kanila, 21 statements na ni Bato de la Rosa ang na-fact check ng Vera Files. Para sa Vera Files, misinformation can be unintentional, hindi sinasadya, while disinformation is deliberately spreading false or misleading information to harm a person, social group, organization, or country. Karamihan sa mga itinamang pahayag ni De La Rosa ay tungkol sa war on drugs at extrajudicial killings o EJKs sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, gaya ng sabihin niyang hindi kailanman iniutos ni Duterte ang pagpatay sa drug suspects at no crimes against humanity na nangyari sa Pilipinas sa war on drugs. Eh, hindi ba kahit na sa mga hearings, sinabi na ni former President Duterte na isa si De La Rosa sa mga miyembro ng Davao Death Squad. Pero todo tanggi noon itong si De La Rosa. Well, siguro isa yon sa mga finact-check ng Vera Files. Tuloy ko. Pumangalawa kay De La Rosa, ang tulad niyang kaalyado rin ni Duterte, si Senator Amy Marcos, na 11 times na fact-check ng Vera Files. Karamihan ay sa mga impormasyong inilalahad tungkol sa yumaong ama na si former President Ferdinand Marcos Sr. O hindi nga ba? Panay sangkalan ni Amy Marcos sa tatay niya, kay Apo Lakay. Natatahimik pa kaya ang kaluluwa ni Apo Lakay? Hindi ba't madalas gamitin ni Amy Marcos ang tatay niya sa kanyang pangangampanya, sa kanyang mga statements? Lagi niyang sinasabi na ito ang turo ng kanyang ama, na siya ay pinagbilinan ng kanyang ama para sa pamilya, na sinabi ng tatay niya na bantayan at alagaan si Bongbong Marcos na kanyang ading. So, malamang marami sa sinasabi ni Amy Marcos ay misinformation at disinformation. So siguro, it's high time. Tigil-tigilan na ni Amy Marcos ang paggamit sa memorya ng kanyang ama. Hindi po nakakatulong sa iyo yan, Amy Marcos. Ay, should I say, Amy Duterte? Tuloy ko. Pangatlo, si Senator Bongo na 8 beses na fact-check sa mga pahayag niya na karamihan ay tungkol sa pagtatanggol niya kay dating Pangulong Duterte. 3 in a row. Puro mga alipores ni Duterte. Sumunod, 7 beses naman na na-fact-check ng Vera Files si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Ano ba yan? Puro na lang mga taga-Duterte camp. Ibig sabihin, totoo na sa kampo nila nanggagaling ang mga fake news. Kaya siguro malakas ang loob ng mga vloggers nila, ng mga supporters nila, na magpakalat ng fake news dahil dito sa kanilang mga leaders, sa kanilang mga senatorial candidates, ay usong-uso ang pagpapakalat ng fake news. Yan po ay nanggaling sa Vera Files. So dito sa mga nagtap, pagkakatiwalaan nyo ba ang inyong boto kay Bato de la Rosa, kay Amy Marcos, kay Bongo, kay Rodante Marcoleta, na ilang beses na fact-check ng Vera Files?
Meaning, yung kanilang inilalabas na mga statement ay pawang peke lang at disinformation. So, itong darating na eleksyon, mag-isip-isip po tayong mabuti. Sagrado po ang ating boto. Sa atin nakasalalay ang kinabukasan ng ating bansa. Okay, totoo na to. Puntahan natin yung latest senatorial survey ng WR numero. Pero siyempre, as usual, silipin muna natin yung pinakahuling naging survey ng WR numero para malaman natin kung sino ang pumasok sa kanila noon at kung nakapasok yung mga dating nasa Magic 12 nila sa pinakabagong edisyon ng kanilang survey. So ito yung top 12 nila nung last na naglabas sila ng survey. Number 1, Erwin Tulfo. Number 2, Lito Lapid. Number 3, Bong Revilla. Number 4, Pia Cayetano. Number 5, Tito Soto. Number 6, Abby Binay. Number 7, Ben Tulfo. Number 8, Ping Lacson. Number 9, Bongo. Number 10, Bato de la Rosa. Number 11, Manny Pacquiao. And number 12, Willie Revillame. Napanatili naman kaya ng 12 ito ang pwesto nila o umangat ba sila o bumaba dito sa latest survey ng WR numero. So ito na po ang top 12. Dahil malapit na po ang eleksyon, 11 days na lang, nakasentro na po tayo sa top 12 o sa Magic 12 ng bawat survey firms. At ang kanilang number 1, Erwin Tulfo with 43.4%. Ang kanyang pwesto nung huling survey ng WR numero ay nasa number 1 din siya. Number 2, Bongo with 41.9%. Wow! Si Bongo nung huling survey ng WR ay nasa number 9. Ngayon siya ay nasa number 2 ayon po sa survey ng numero. Number 3, Bato de la Rosa with 38.7%. Si Bato nung huling survey ng numero ay nasa number 10. Ba, ang laking milagro nito. Siya ngayon ang nasa number 3. At number 4, Pia Cayetano with 34.7%. Napanatili ni Pia Cayetano ang kanyang standing at number 4. Down to number 5, Lito Lapid with 34.1%. Siya po ay nasa number 2 nung huling survey ng numero. Ngayon siya ay bumaba sa number 5. At number 6, Ben Tulfo with 32.1%. Ang dating standing ni Ben Tulfo ay number 7. Umangat siya ng 1 punto. At number 7 is Ping Lacson with 31.9%. Number 8 ang kanyang huling standing. Ngayon siya ay nasa number 7. Number 8 naman, si Abby Binay with 31.8%. Siya po ay nasa pwestong 6 nung huling survey ng WR. Ngayon siya ay nasa number 8. Next, at number 9, Tito Soto with 29.8%. Siya po ay nasa number 5 nung huling survey ng WR. Ngayon siya ay bumaba sa number 9. And at number 10, Bong Revilla with 27.4%. Na dating nasa number 3, ngayon nasa number 10 si Bong Revilla. At number 11, Camille Villar with 26.7%. Wala po si Camille Villar sa Magic 12 ng WR numero nung huling survey nito. Siya ngayon ay nasa number 11. And to complete the top 12 ng WR numero ay si Bam Aquino with 26.4%. Wala rin si Bam Aquino sa last survey ng WR numero. Ngayon siya ay nakapasok sa top 12. So ang ibig sabihin niyan, ang dalawang pangalan na nawala sa Magic 12 ngayong April survey ng WR numero ay si Manny Pacquiao at si Willie Revillame. Dahil napalitan po silang dalawa sa pwesto ni Camille Villar at ni Bam Aquino. Sigurado nagulat kayo dahil last time, number 9 si Bongo, number 10 si De La Rosa. Ngayon si Bongo nasa number 2, si De La Rosa ay nasa number 3. So ilang pong kandidato ng alyansa ang pumasok sa Magic 12 ngayong April? Erwin Tulfo, Pia Cayetano, Lito Lapid, Ping Lacson, Abby Binay, Tito Soto, Bong Revilla, and Camille Villar. Yan po ay 8 out of 12 slots. Dalawa naman galing sa PDP, si Bongo
at si Bato de la Rosa, isang independent na si Ben Tulfo at isang dilawan na si Bam Aquino. So ayan po ang pinaka-latest na WR numero senatorial survey for the month of April. Pumasok na ba ang inyong mga kandidato? Ito kaya mga pangalan na to ay sigurado na sa May 12 elections? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below